Ang Iglesia Katolika ang tunay na Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ay katawagang personal ng Iglesia. Ang Iglesia Katolika ay katawagang descriptive ng Iglesia. Ang katawagang personal ay naglalahad sa founder o kung sino ang nagmamay-ari sa Iglesyang natatag. At ang descriptive na katawagan ay naglalahad kung ano ang mga katangian sa Iglesyang natatag. Sa tanong kung alin po ba ang dapat na mas makilala ang mga Kristiyano ngayon, ay sa palagay ko yung sinabi ng Panginoong Hesus sa Marcos Kapitulo 11, versikulo 17, na tatawagin o kilalanin itong of all nations. Ibig sabihin, universal o Catholic. Ang Iglesia ni Kristo ng Bible at ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay iisa lang. Iisa lang ang Iglesia ni Kristo ng Bible at ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unang-una, hindi tayo tutol na ang personal na katawagan ng Iglesia ay Iglesia ni Kristo, Roma 16:16, o Iglesia ng Diyos, unang Korinto 1:2. Dahil binanggit yan ng mga pari sa kanilang mga libro, ang personal na katawagan ng Iglesia. Pero ang iisang Iglesia na ito ay pwede din itong tatawagin sa kaniyang mga descriptive na katawagan. Halimbawa, Iglesia ng mga santo o banal. Mababasa natin ito sa unang Korinto 14:33. Iglesia ng Antioquia. Mababasa din natin ito sa Gawa 13, versikulo 1. Iglesia ng mga Kristiyano. Mababasa natin ito sa Gawa 11:26. Sabi ng mga ministro ng Iglesia ni Kristo, 1914, pinalitan daw ang personal na katawagan sa Iglesia, ang Iglesia ni Kristo, ng ibang katawagan. Ang ipinalit na katawagan daw ay ang Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ang katawagang Catholic ay ginawa ni Obispo Ignacio noong 110 AD. Ang katawagang Apostolic naman ay ginawa ng Konsilyo sa Nicea noong 325 AD. At ang katawagang Roman ay nagawa ng Council of Trent noong 1545 AD at nabuo ito sa Vatican Council noong 1870. Ngayon, ano ang sagot natin mga Katoliko dito? Pakinggan nyo ng mabuti. Unang-una, hindi natin pinalitan ang personal na katawagan ng Iglesia, no? Tatandaan natin. Hindi natin pinalitan ang personal na katawagan ng Iglesia, ang Iglesia ni Kristo, Roma 16:16. At ang Iglesia ng Diyos sa unang Korinto 1:2. Dahil ang katawagan na Iglesia Katolika Apostolika Romana ay hindi personal na katawagan ng Iglesia. Nananatili itong Iglesia ni Kristo at Iglesia ng Diyos. Ang katunayan natin dito ay ang mga bidanggit na mga pari natin sa kanilang mga libro na binasa at ginamit ng mga ministro ng Iglesia ni Kristo. Sabi ng mga ministro ng Iglesia ni Kristo, kahit daw ang libro ng mga pari ay nagsasabi na Iglesia ni Kristo ang personal na katawagan ng Iglesia. So, alam ng mga ministro ng Iglesia ni Kristo ito na hindi pinalitan ng Katoliko ang personal na katawagan ng Iglesia. Pero bakit palagi nilang sasabihin na pinalitan daw ito ng Iglesia Katolika Apostolika Romana?
hindi pagpapalit ng katawagan ito. Tandaan, hindi pagpapalit ng katawagan ito dahil hindi ito mga personal na katawagan sa iglesia. Ang mga katawagang ito ay descriptive, tandaan ito. Ang mga katawagang ito ay descriptive, hindi personal. Dahil pag sinabing mga descriptive na katawagan, ang ibig sabihin po nito ay mga katangian sa tunay na iglesia. Katulad halimbawa nito nang tinawag ito ni Pablo sa unang Korinto 14:33 na iglesia ng mga santo o banal. Ang banal o santo dito ay hindi katawagang personal, kundi descriptive o katangian. At pag sinabi nating katawagang personal, ang ibig sabihin nito ay babanggitin ang katawagan sa kung sino ang founder o ang nagtatag sa iglesyang ito. At ito ang tatandaan ng mabuti ng mga minamahal nating mga ministro ng Iglesia ni Cristo na hindi po kailanman pinalitan ng mga paring Katoliko ang personal na katawagan ng founder. Nananatili itong Hesu Kristo at hindi pinalitan ng Hesu Katoliko. Dahil hindi pangalan ng tao ang katawagang Catholic, kundi adjective po ito. Na ibig sabihin, descriptive o katangian ng iglesia. Kung tinawag man ang iisang iglesyang ito sa ibang katawagan, kagaya sa pagtawag nito ni Obispo Ignacio na Catholic noong 110 AD, ay hindi po ito bawal basta totoo at nababagay naman ang ibig sabihin sa katawagang ito. Ang patunay natin sa Bible na hindi bawal kung tatawagin ito sa ibang katawagang descriptive ay nang tinawag ito ni Pablo sa unang Korinto 14:33 na iglesia ng mga santo. Tandaan, hindi po ito pagpalit ng katawagang personal ni Pablo sa iglesia dahil hindi katawagang personal ang iglesia ng mga santo kundi katawagang descriptive ito. Kaya ganun din nang tinawag ito ni Obispo Ignacio, isang martir na Kristiyano sa ibang katawagan, na ito ay Iglesia Katolika din, ang iisang Iglesia ni Kristo na ito. Ulit, hindi ito pagpapalit ng personal na katawagan ng Iglesia, dahil hindi katawagang personal ang Iglesia Katolika, kundi katawagang descriptive o katangian po ito. Na kaya tinawag din itong Catholic o Universal dahil para ito sa buong mundo. Para sa buong mundo po ito. Para sa buong mundo ang tunay na Iglesia ni Kristo. Yan ang ibig sabihin. Ang mga libro ng mga pare na nagsasabi na Iglesia ni Kristo po ito, na palaging binabasa ng mga ministro ng Iglesia ni Kristo, ay hindi po ito Iglesia ni Kristo ni kapatid na Felix Manalo na nagsisimula noong 1914. Ang ibig sabihin ng mga pari sa libro nila na Iglesia ni Kristo ay yung Iglesia ni Kristo na sinimula ni Kristo noong 33 AD sa Jerusalem, hindi 1914 sa Pilipinas. Ang ibig sabihin ng mga pari na Iglesia ni Kristo ay wala pong iba kundi ay ito ding nag-iisang Iglesia Katolika. Nandito tayo sa pagpatunay. Okay, unang patunay. Ito ang mababasa natin sa Aklat Katoliko na pinamagatang Dogmatic Theology for the Laity by Reverend Matias Prem sa pahina 300. Ito ang ating mababasa. Only the Roman Catholic Church can be the true Church of Christ. Uulitin natin. Only the Roman Catholic Church can be the true Church of Christ. Uulitin natin ang referensya.
Dogmatic Theology for the Laity by Reverend Matias Prem sa pahina 300. Yan ang patunay natin. Isang librong Katoliko na nagsasabi na only the Roman Catholic Church can be the true Church of Christ. At inamin din ito ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo nang hindi pa daw ito tumatalikod na itong Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. Ito ang patunay. Sabi sa Pasugo, Abril 1966 sa pahina 46, ito ang ating mababasa. Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. Uulitin natin ang issue sa Pasugo. Issue sa Pasugo, Abril 1966, pahina 46. Ating ulitin ang pagbasa. Ang Iglesia Katolika daw na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. Yan ang paturin natin galing sa Pasugo magazine nila. Nainamin nila na ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo nang hindi pa daw ito tumatalikod. Ibang issue yan, no? Yung tumatalikod. Hindi tayo sumang-ayon dyan. That's only a false allegation. Sa ibang paghahayag natin, ating tatalakayin yan. Yung tungkol sa sinabi nilang pagtalikod na hindi natin inaamin. Self-interpretation lang nila. Private interpretation. Okay, nang nabuo itong official descriptive name noong 1870 sa Vatican Council, na ang totoong Iglesia ni Cristo ay kilalanin na din itong Holy Catholic Apostolic Roman Church, ay sigurado po tayo na may pahintulot po ito mula sa langit. Dahil ang tunay na iglesia ay may kapangyarihan sa pagbabawal at pagpapahintulot. Pababasa natin ito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 18, versikulo 18. Sabi ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa mga debate na nagaganap, kailangan daw na itong mga descriptive names ng iglesia, ang Holy Catholic Apostolic Roman Church, ay mababasa lang sa isang talata ng Biblia. Kaya ito ang paulit-ulit nilang itanong sa mga depensor Katoliko. Sabi nila sa mga debate, saan mababasa sa isang talata ng Bible ang Holy Catholic Apostolic Roman Church? Itong tanong nilang ito ay parang naghahanap ng wala sa isang lugar lang. Halimbawa, may isang taong naghahanap ng isang produkto sa isang tindahan lang. Ay aba, dapat wag sa isang tindahan lang siya maghahanap dahil baka wala doon ang produkto na hinahanap niya. Ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo, alam nilang walang isang bersikulo sa Biblia na nakabase sa tamang translation na mababasa lahat ang sunod-sunod na ito, ang Holy Catholic Apostolic Roman Church. Pero sa mga debate, itanong pa rin nila ito para siguradong hindi makakabigay ng isang talata sa Bible ang isang depensor Katoliko na mababasa ito lahat sa isang talata lang. Samantalang alam naman nila na ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi lang ito nakabase sa isang talata lang. Kailangang nakabase po ito sa buong Biblia. Ibig sabihin, hindi sa isang talata lang, mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang. Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay may descriptive names o katawagan po ito na nagsisilbing palatandaan. Dahil kapag walang palatandaan ito, katawagang Iglesia ni Cristo lang, marami po ang madadaya nito. Dahil katulad ito sa ating pera, hindi porki tama ang name tag, maniniwala na po tayo agad. Aba,
titingnan sa muna natin ang mga palatandaan sa tunay na pera. Dahil ang peke na pera, alam naman nating lahat na tama po ang name tag nito. Pero hindi ito makakapasa sa pagkikilatis natin sa mga palatandaan sa tunay na pera. Kung sa name tag na Iglesia ni Cristo lang tayo babase, madami na po ngayong mga samahan ang gumamit nito. Pero magkakaiba ang mga aral nito. May Iglesia ni Cristo na nangangaral na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, yung nagsimula sa Amerika. Iglesia ni Cristo na nagtuturo na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Pero itong Iglesia ni Cristo na nagsisimula ni kapatid na Felix Manalo ay nangangaral na hindi daw Diyos ang Panginoong Hesukristo. Kaya importante po na kilalanin natin ang tunay na Iglesia ni Cristo sa mga iba't ibang descriptive o mga palatandaan nito. Dahil ang sabi po sa Jeremias Kapitulo 31, versikulo 21, nalagyan daw ng mga palatandaan ang daan para hindi tayo maliligaw. Alam naman natin na ang tunay na Iglesia ni Cristo ay kinikilala din itong the way o daan sa Gawa Kapitulo 24, versikulo 14. Kagaya ng ating Panginoong Hesus, ang principal na daan sa ating kaligtasan, Juan 14:6. Dahil instrumental o kasangkapan na daan po ang tunay na Iglesia sa ating kaligtasan, kung meron tayong hindi pagkakaisa, ang tunay na Iglesia ang magdidesisyon sa Mateo 18:17. At sabi sa Jeremias 31:21, lalagyan ng mga palatandaan ang daan ito, ang daang ito para hindi tayo maililigaw sa mga kapalian. Tandaan, sabi sa Jeremias 31:21, lalagyan ng mga palatandaan ang daang ito para hindi tayo maililigaw sa mga kamalian. Ngayon, bakit may mga palatandaan ang tunay na Iglesia ni Cristo? Ang ating Panginoong Hesukristo, tandaan natin, ay daan ng ating kaligtasan. Mababasa natin ito sa Aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 16. Juan 14, versikulo 6. Ang iglesia o simbahan na katawan niya ay tinawag ding daan sa Gawa 24:14. At ang sabi sa aklat ng Jeremias 31:21 o Jeremias Kapitulo 31, versikulo 21, na lalagyan ng mga palatandaan ang daan. Nabubuo ang katuparan nito noong Vatican Council sa 1870. Nang opisyal na naihayag o naiihayag sa buong ng opisyal na naiihayag ang buong descriptive o palatandaan nito na Holy Catholic Apostolic Roman Church. No, tandaan natin, itong Jeremias Kapitulo 31, versikulo 21, na lalagyan ng mga palatandaan ang daan. At nabubuo ang katuparan nito noong Vatican Council sa 1870 ng opisyal na naiihayag ang buong descriptive o palatandaan nito na ito ay Holy Catholic Apostolic Roman Church. Okay, ngayon, bakit holy ang santa? Bakit holy o santa ang tunay na Iglesia ni Cristo? Dahil sinabi ito ni Pablo sa unang Korinto 14:33. At bakit Catholic ang tunay na Iglesia ni Cristo?
dahil ito ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa Marcos 11:17 na tatawagin itong of all nations, na ang ibig sabihin universal o Catholic. Bakit apostolik naman ang tunay na Iglesia ni Kristo? Dahil ang mga apostoles po ang unang mga kaanib o sakop po nito. Mababasa natin ito sa aklat ng Epeso, Kapitulo 2, versikulo 20. Bakit Roman naman ang tunay na Iglesia ni Kristo? Bakit Roman po naman ang tunay na Iglesia ni Kristo? Dahil ang sentro o ang pangkalahatang pamamahala nito ay una, doon ito sa Jerusalem. Mababasa natin ito sa Lucas 24:47. Tandaan, no? Bakit Roman ang tunay na Iglesia ni Kristo? Dahil ang sentro o ang pangkalahatang pamamahala nito ay una, doon ito sa Jerusalem, no? Lucas 24:47, dahil doon ito nagsisimula. Pero sabi ng Panginoon sa Mateo 24:43, ililipat ito sa ibang lugar na makabunga ng marami. Malayo daw sa Jerusalem ang lugar na ito. According sa Gawa 2:39, no? Sabi sa Gawa 2:39 kasi na malayo daw sa Jerusalem ang lugar na ito, ang lipatan sa sentro ng iglesia. At ang malayong lugar na ito ay lugar ng mga hintil. Saan mababasa ito? Mababasa ito sa Gawa 22:21. At nilinaw ng Panginoon kung anong eksak na lugar ito. Wala pong iba, ang Roma. Ang prueba po natin dito ay mababasa sa aklat ng Gawa, Kapitulo 23, versikulo 11, na ang Roma ang lugar na ito. Roma, dahil lugar ito ng mga hintil, no? Yung naayon sa sinabi sa Gawa 22:21 na lugar ito ng mga hintil. Ngayon, paano natin masisiguro na ang Roma nga ang katuparan sa hula ng Mateo 24:43? Sagot: kung natutupad nga sa Roma ang sinabi sa talatang ito na sa lugar na ito bubunga ito ng marami. At ang Roma nga, dahil kung babasahin natin ang Roma 1, versikulo 6 hanggang 8, nakabunga ng marami ang tunay na Iglesia ni Kristo doon sa lugar na ito. Kahit sa matitinding pang-uusig ng mga Romanong pagano na pinanguluhan ng mga paganong emperador. At sinuportaan po ito sa history book na pinamagatang Ancient and Medieval History, na ganito ang sabi: the church that's founded by Jesus Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in spite of the greatest odds. Na ang iglesia daw na tatag ng Panginoong Hesukristo, nagbubunga po ito. Nagsimula sa very great na pagbubunga doon sa Imperyong Romano, kahit na inuusig po ito. Inuusig ng mga emperador pagano. Kaya natupad nga sa lugar ng Roma. At huwag kalimutan yung sinabi ni Pablo sa Roma 1:6 hanggang 8 na nakabunga ng marami ang tunay na Iglesia ni Kristo doon sa lugar na ito, sa Roma. So, naayon sa talatang Mateo 21:43 na ang lugar na lipatan sa sentro nito, sa iglesyang ito, ay lugar na
bubunga ito ng marami. Okay, ngayon, may logic po tayo. Ito ang unang logic po natin. Ang premise 1, binanggit na ang tunay na iisang iglesia ay tinawag na Iglesia ni Cristo sa Roma 16:16. Ikalawang premise, ang tunay na iisang iglesia ay tinawag na Iglesia ng mga Santo sa unang Korinto 14:33. At ang premise 3 natin, ang tunay na iisang iglesia ayon kay Kristo ay tatawagin itong of all nations sa Marcos 11:17 sa King James Version. At tandaan, Catholic means universal. Tumpak sa pahayag ng talatang ito sa Marcos 11:17. Ang of all nations o para sa lahat ng mundo. So ang conclusion po natin dito base sa tatlong premises, ang tunay na iisang iglesia ay tatawaging Iglesia ni Cristo, Iglesia ng mga Santo, at Iglesia universal o katolika. Ikalawang logic po natin, o logic B. Okay, premise 1. Ang Iglesia ni Cristo tinawag na Catholic noong 110 AD ni Obispo Ignacio. At ang premise 2, pangalawang premise, ang Iglesia ni Cristo tinawag na Apostolic noong 325 AD. Premise 3, ikatlong premise, ang Iglesia ni Cristo tinawag na Roman noong 1545 AD. At ang ikaapat na premise, ang Iglesia ni Cristo tinawag na Holy Catholic Apostolic Roman Church noong 1870. So ang conclusion po natin dito sa apat na premises, ang Iglesia ni Cristo at ang Holy Catholic Apostolic Roman Church ay iisang iglesia lang. Dahil katulad ni Jacob ng Old Covenant, halimbawa, tinawag siya ng Diyos sa ibang katawagan na Israel, ay hindi po naging dalawang magkaibang tao si Jacob at Israel, iisa lang. Isa pa si Simon, tinawag na Pedro ng Panginoon. Hindi naging magkaibang tao si Simon at Pedro. Iisa lang, kahit na tinawag siya sa ibang pangalan. Si Saul naman, tinawag na Pablo ng Panginoon. Hindi po naging dalawang magkaibang tao si Saul at Pablo. Iisa lang. Ako gagawin kong halimbawa ang aking sarili. Pangalan ko si Albert. Tinawag din akong Bobby as my nickname. Tinawag din akong Veritas 899. Hindi po ako tatlong magkaibang tao. Iisa lang ako, kahit na tinawag ako sa tatlong magkakaibang pangalan. So kahit na padamihin pa ang pangalan ng tao o sa isang samahan o iglesia, basta iisa lang ang pinangalanan sa iba-ibang katawagan na ito, ay talagang hindi po ito dadami. Talagang iisa lang ito. So tandaan natin, kahit na padamihin pa natin ang pangalan ng isang tao, basta iisa lang ang tao na pinangalanan sa iba-ibang pangalan na ito, hindi po ito maging maraming tao, kundi iisang tao lang.
Si Pablo ng Bible, tandaan din ito, si Pablo ng Bible ay ganun din ang pagtawag niya sa iisang iglesia ng Panginoon. Paiba-iba ang pagtawag niya. So, dito natin masabi na kung ikumpara ang Katoliko, kung tatawag ito sa iglesia, paiba-iba. Hindi lang iisa ang pagtawag niya sa iisang iglesia na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi katulad sa ibang mga samahan na iisa lang ang katawagan na itawag nila sa iisang iglesia na tatag ng Panginoon. Iglesia ni Kristo lang o di kaya iglesia ng Diyos lang. Pero kung ikumpara natin si Pablo at ang Iglesia Katolika, kagaya, no? Kagaya. Bakit sinabi nating magkagaya? Pareho. Dahil kapag si Pablo ang tatawag sa iglesia, sa iisang tatag ng Panginoong Hesukristo na iglesia, iba-iba po ang tawag niya sa iglesia. Iglesia ng Diyos, iglesia ng Korinto, iglesia ng mga banal, no? Sa unang Korinto 14:33. Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Kristo. So, iba-iba. At ganun din ang Katoliko, di ba? Sa mga libro ng mga pare, tinawag itong Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Diyos, at tinawag din sa descriptive, kagaya sa binanggit na natin, Iglesia Katolika. So, magkakatulad po si Pablo at ang Iglesia Katolika kung tatawag sa isang iglesia na paiba-iba. So, hindi lang isang katawagan. So, tandaan ito na si Pablo ng Bible, ganun din ang pagtawag niya sa iisang iglesia ng Panginoon. Paiba-iba ang pagtawag niya. Tinawag niya na Iglesia ni Kristo sa Roma 16:16. Tinawag din niya ito ng Iglesia ng Diyos sa unang Korinto 1:2. Tinawag din niya ng Iglesia ng mga Santo sa unang Korinto 14:33. So, ang isang obispo pala, tandaan, ang isang obispo pala, katulad ni Apostol Pablo, ay pwedeng makatawag nito sa ibang katawagan sa iisang iglesia ng Panginoon. Hindi po ito bawal, tandaan ito. Kaya nang isa sa mga naging obispo nito na si Obispo Ignacio na naging disipulo ni Apostol Juan, nang tinawag niya itong Catholic ay hindi po ito bawal basta naaayon lang ang ibig sabihin nito. At huwag niyong kalimutan na pag sinabing disipulo ni St. John, si Obispo Ignacio, na siyang tumawag nitong Catholic, sino ba ang mas paniwalaan natin? Isang disipulo ng isang apostol na si Juan o isang tao na hindi man kailanman nakakita o nakausap si San Juan o isang apostol sa personal? So, kung akong tanongin ninyo, mas maniwala ako sa tao na nakausap niya ang apostol. Nakausap ni Juan nakausap ni Obispo Ignacio si Apostol Juan dahil naging disipulo siya ni San Juan. So, mas maniwala ako kay Obispo Ignacio kaysa mga tao na hindi man nakausap ng personal ng mga apostol. So, tandaan na ang isang obispo pala, katulad ni Apostol Pablo, ay pwedeng makatawag nito sa ibang katawagan sa iisang iglesia ng Panginoon. Hindi po ito bawal. Kaya nang isa sa mga naging obispo nito na si Obispo Ignacio, na naging disipulo ni Apostol Juan, nang tinawag niya itong Catholic, ay hindi po ito bawal basta naaayon lang ang ibig sabihin nito. At kung ating iisipin, parang katuparan lang ang ginawa ni Obispo Ignacio sa sinabi ng Panginoon sa Marcos 11:17 na tatawagin itong of all nations na ang ibig sabihin universal o Catholic.
Okay, sana nakuha ninyo ang punto natin tungkol nito, no, mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang, na ang Iglesia ni Cristo ng Bible at ang Iglesia Katolika ay iisa lang. Hindi po ito magkakaiba. So, bakit tayong mga Katoliko maniwala pa tayo sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo na maghahayag sa telebisyon at radyo na dapat tayong mag-Iglesia ni Cristo? Bakit mag-Iglesia ni Cristo pa tayong mga Katoliko na itong Iglesia Katolika, ito ang Iglesia ni Cristo ng Bible? Tinawag lang na Katoliko, therefore, ang Iglesia ni Cristo ng Bible at Katoliko, iisa lang. Kagaya sa pagsasabi na si Simon tinawag na Pedro, hindi po magkaibang tao si Simon at Pedro, iisa lang. Si Saul tinawag na Pablo, hindi po naging dalawang tao si Saul at Pablo, iisa lang. Si Jacob tinawag ng Israel ng Old Covenant, hindi po naging dalawang tao si Jacob at Israel, iisa lang. At ako, no, uulitin ko, gagawin kong halimbawa ang aking sarili. Tinawag ako na Silbert ng aking mga magulang. Tinawag din akong Bobby as my nickname. At tinawag din akong Veritas as my radio call. Ako ay naging tatlong magkaibang tao ba? Dahil sa tatlong magkaibang katawagan na yan? Hindi po. Iisa lang si Silbert, Bobby at Veritas. Hindi po naging tatlo. Ganyan din ang Iglesia ni Cristo ng Bible. Tinawag na Katoliko, therefore, iisa lang ang Iglesia ni Cristo at Iglesia Katolika. Inamin pa ito ng mga ministro ng Iglesia sa Pasugo Magazine nila na sa pasimula ang Iglesia Katolika, siya ang Iglesia ni Cristo. Iniwanan lang nila dahil sabi nila, tumaliko daw. O ibang usapan na naman yan. Dahil hindi tayo hindi tayo tutol tayo sa sinabing nataliko daw. Dahil parang ina-undermine natin ang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Biro mo, ang tatag ng Panginoong Jesucristo nawala, na italikod. Tapos ang tatag ng tao lang, na si kapatid na Felix, ay hindi nawala. Hindi po yata tayo makapaniwala niyan. Yan ay isang palapastangan. No? Sa Tagalog pa. No? Hindi po sound na turo yan. Okay, hanggang dyan lang muna tayo sa paksang yan. Itong kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas ang naghahayag sa inyo at magsasabing patnubayan po tayo ng may kapal sa ating mga gawain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.